Chapter 21. Halos araw-araw na pabalik-balik ng Batangas si Aiden para lang tingnan si Mia pero hindi niya makita ang baby nila dahil medyo may kalayuan naman siya. Muli niyang inihinto ang kotse niya nang makarating na naman siya sa harapan nila Mia. Subalit napakunot na lang ang noo niya dahil sarado ang pintuan, sa tuwing pinupuntahan niya ito ay palagi itong bukas, nasa labas man o nasa loob silang mag-ina. Naghintay pa siya ng ilang minuto sa loob ng kotse niya pero parang wala talaga rito ang mag-ina niya. Nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone niya ay tiningnan niya iyon sa kabinasa. Nasaan ka na ba? Kanina pa nandito yung mga chef para kunin ang mga iluluto sa kasal natin. Nandito na rin ang wedding coordinator. Ganon na lang din ba sa ayos ng dati? Sunod-sunod na saad ni Chloe pero wala sa kasal ang laman ng isip niya. Ibinulsa niya ang cellphone niya saka siya bumaba para puntahan si Mia subalit nakailang katok na siya ay walang sumasagot sa loob. Lumabas na rin siya at nang makita niya ang matandang minsan nakita niyang nagpunta kay Mia ay hinarang niya ito sa paglalakad. Magandang araw po, nasan po kaya yung nakatira rito? Pagtuturo niya sa apartment ni Mia. Si Mia ba? Nako, itinakbo niya sa hospital ang baby niya dahil inaapoy ng lagnat. Wala nga yung tulog dahil magdamag na umiyak ang anak niya. Kaawa naman silang mag-ina. Saang hospital po sila nagpunta? Mabilis niyang tanong dahil sa pag-aalalang nararamdaman niya. Dumiretso ka lang dyan tapos pagdating mo sa mismong highway kumaliwa ka makikita mo na dun sa linyang yun ang hospital. Salamat po, mabilis niyang sagot saka sumakay na ng kotse niya. Nanginginig ang kamay niya sa hindi niya malamang dahilan o baka sa sobrang pag-aalala niya na. Muntik pa niyang masagasahan ang bus ang tumawid ng kalsada mabuti na lamang at medyo kalmado siya sa pagdadrive kaya naiwasan niya. Gusto niyang bilisan ang patakbo ng sasakyan niya pero maraming mga bata ang naglalaro sa gilid ng kalsada. Natatakot siyang baka tumawid ang mga ito tapos hindi niya mapansin. Gusto niya nang mapuntahan ang mag-ina. Mabilis naman ang takbo ni Mia para lumapit sa mga doktor. Nakikiusap naman po ako sa inyo tingnan niyo na po ang kalagayan ng baby ko. Masyado nang mataas ang lagnat niya at kailangan niya ng matingnan sa lalong madaling panahon. Pagmamakaawa niya sa mga ito pero hindi siya pinapansin, dahil ba sa itsura niya? Dahil ba nasa itsura niya ang walang pera at pambayad? Alam niyang private ang napuntahan niyang hospital pero wala na siyang oras kung ay didala pa niya sa public na hospital si Ayesha dahil isang oras pa ang biyahe. Nurse, pakiusap naman Tingnan mo lang ang baby ko, magbabayad naman ako Panghaharang niya sa isang nurse na nagmamadali rin. Pasensya na po kayo misis pero may pasyente pa rin po kasing naghihintay sakin. Lyra bilisan mo. Dumating yung anak ni Gov at kailangan niya ng matingnan. Sigaw ng isang nurse na kasama ng nurse na hinarang ni Mia. Mabilis na inalis ng nurse ang pagkakahawak sa kanya ni Mia saka siya nagmadaling nagtungo kung saan nakalagay ang bagong dating na anak ng governor ng bayan nila. Walang magawa si Mia kundi ang umiyak dahil walang nag-aasikaso sa kanya. Binalikan niya ang baby niya na tumigil sa pag-iyak pero tila nahihirapan na itong huminga. Ayesha, baby. Nanginginig ang kamay ni Mia na tinatapik ang baby niya dahil umiiyak lang ito kanina pero ngayon bakas na sa kanya ang pamumutla. Masyado nang mainit ang katawan niya. Nang may dumaan na doktor sa kanila ay mabilis niya itong hinarang para muling magmakaawa, lumuhad na rin siya sa harap nito para asikasuhin na ang anak niya. Nagmakakaawa ako dok, pansinin niyo naman ang anak ko dahil nahihirapan na siyang huminga. Parang awa niyo na gamutin niyo na siya. Kagabi pa siya inaapoy ng lagnat. Nagmamakaawa na po ako sa inyo, hindi ko kayang mawala sakin ang baby ko. Hindi ko kaya, liling-iling niyang aniya habang nakahawak sa magkabilang paa ng doktor. Miss, pasensya na pero wala akong magagawa, may kailangan din akong puntahan na pasyente. Pasyente rin naman ang anak ko pero bakit inuuna niyo ang mga bagong dating? Tandang padamdam. Dahil ba sa mas kilala sila sa bayan natin? Pasyente rin ho ang anak ko dok, pasyente rin siya. Hindi niya na mapigil ang saad, kanina pa sila sa hospital at lahat ng pinapakiusapan niyang mga doktor at nurse ay nilalampasan lang siya. Pasensya na pero, gagamutin mo ang bata o ipapasarado ko ang buong hospital na ito. Isang malamig na boses ang dumagundong sa pwesto nila. Maging ang mga ilang nurse at doktor na malapit lang sa kanila ay napahinto sa mga ginagawa nila.
At sino ka naman para, sabat sana ang isang doktor na nasa kabilang kurtina pero nang makita si Aiden ay napahinto siya. Napalunok na rin ang doktor na nasa harapan ni Mia. Tiningnan na rin ni Mia kung sino ang lalaking nagsalita at hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya o tatakas na lang sila ng anak niya. Si Mr. Hernandez yan. Bilis kilos. Sigaw ng isang doktor saka siya nagmamadaling pumunta sa baby ni Mia kahit na nasa kabilang kurtina siya at inaasikaso ang isang pasyente pero iniwan niya na layan sa isang nurse. Halos lahat ng doktor ay nagtungo sa pwesto ni Baby Ayesha para tingnan ito subalit nang makita nilang hindi maayos ang lagay ng bata ay mabilis nila itong itinakbo sa emergency room at puro mga doctors na ang nag-aasikaso. Aiden, mahinang yuzel ni Mia na nasa sahig pa rin at nakaluhod. Lamandes na ang mga luha sa mga mata niya dahil ano na lang ang mangyayari sa baby niya kung wala pang nanakot sa mga doctors. Lahat ng involved sa hindi pagtanggap sa anak ko sa hospital na ito, harapin niyo ang hagupit ko. Anong klase kayong mga doctors at nurses ng hospital na ito kung hindi lahat ng pasyente ay papansinin niyo? Hahayaan niyo na lang mamatay at akala niyo kung sino kayong mga naaawa kung in the first place naman ay wala kayong mga ginawa. Uunahin niyo ang mga taong alam niyong may pambayad, ano bang mahalaga sa hospital na ito? Pero bago manggamot, you will pay for what you did to my daughter. Nag-apoy ang galit sa dibdib niya dahil kitang-kita niya kung paanong nagmakaawa si Mia sa kanila pero wala man lang tumulong. Ang mga babaeng nurse na hinarang kanina ni Mia para tingnan ang baby niya ay nanginginig na sa takot dahil mas kilala na ngayon sa buong Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas mas kilala si Aiden, maging sa ibang bansa. Hindi na sila mapakali dahil kilala nilang isang mahagupit si Aiden Hernandez. Nilapitan ni Aiden si Mia na wala pa ring tigil sa kaiyak. Hindi niya alam ang mangyayari sa baby niya kung wala pa ring nag-asikaso sa kanya. Inalaya ni Aiden na tumayo si Mia at halos nang hihina pa si Mia. Tiningnan nila si Mia at halos nagtataka ang lahat, paanong magkakaroon ng anak si Aiden kung kalat naman sa social media ang pagpapakasal niya sa isa ring mayaman na babae. Marami na namang kuro-kuro at iniisip na rin nila na baka may sekretong pamilya ang isang successful businessman sa Pilipinas. Hindi masabi sa publiko dahil hindi sa mayaman na pamilya nanggaling ang babae. Nagtungo na sina Mia at Aiden sa emergency room pero hindi sila makapasok. Hindi na muna iniisip ni Mia si Aiden dahil mas mahalaga sa kanya ang kalagayan ng baby niya. Nagtataka man siya kung anong ginagawa dito ni Aiden, lubos niya naman yung ipinagpapasalamat kung ano man ang sinadya ni Aiden sa hospital na ito dahil baka mamamatay na lang ang baby niya wala pa ring nag-aasikaso sa kanila. Pareho silang tahimik sa waiting area, pansin ni Aiden ang panginginig ng kamay ni Mia. Gusto niya yung hawakan at pakalmain pero pinipigilan siya ng nararamdaman niya. Pansin pa niyang walang pares ang isang tsinelas ni Mia. Sa sobrang kamamadali na siguro ay hindi na siya nag-abalang isuot ang isa niyang tsinelas para makarating lang kaagad ng hospital. Nang makita niyang parang walang suot na bra si Mia ay inalis niya ang coat niya sa kanya iyon iniharang sa harapan ni Mia. Nahihiya naman si Mia na isinuot iyon, wala na kasi siyang panahon para ayusin pa ang sarili niya kanina. Salamat, nakayukong wika ni Mia. Masaya si Mia na muling makita ang lalaking minahal niya rig lubos kahit na sa ganitong sitwasyon nagtagpo ang mga landas nila. Palagi kasing sa TV niya na lang ito nakikita, sa tuwing napapalabas siya dahil wala naman siyang sariling TV. Maya-maya ay napatayo na rin si Mia nang lumabas na ang isang doktor. Hindi tuloy makatingin sa mga mata ni Mia ang doktor dahil natatakot siya sa presenya ni Aiden. Kumusta po ang baby ko? Okay na po ba siya? Pagtatanong ni Mia at sinusubukan na silipin ang anak sa loob pero hindi niya makita. She's okay now miss, bumabaen na rin ang lagnat niya. Nahirapan lang siyang hindi makahinga kanina dahil sa pag-iyak niya, nabaraduhan ang ilong niya ng sipon but she's okay now. Kaunting pahinga at pagpapainom na lang ng gamot ang kailangan niya. She's going to stay here for 3 days hanggang sa tuluyan na siyang gumaling para monitor din siya oras-oras ng mga doktor at nurse namin. Kinakabahan at nauutol pa niyang aniya, blanko at seryosong nakatingin sa kanya si Aiden at tila kitang-kita na ang puwet niyang umalis pero hindi pwede dahil baka mas lalo silang mayari ni Aiden. Nakahinga naman ng maluwag si Mia. Maraming salamat po Doc, maraming salamat.
Halos maiyak pang wika ni Mia, gusto nang patigilan sana ng doktor si Mia dahil nahihiya pa rin siya sa presensya ni Aiden lalo na at isa rin siya sa mga doktor na hindi pinansin ang mag-ina kanina. Ililipat na lang po namin siya ng kwarto. Wika na lamang ng doktor saka umalis para asikasuhin ang kwartong gagamitin ng bata. Hindi man sinabi ni Aiden kung saang kwarto pero idinala na nila sa isang VIP room ang baby. Sumunod na si Mia kung saan idinala si Ayesha pero hindi niya alam kung saan na nagpunta si Aiden. Gusto pa sana niyang magpasalamat sa ginawa ni Aiden pero mukhang umalis na ito hindi man lang siya nakapagpasalamat. Nagtataka rin si Mia kung paanong nalaman ni Aiden na anak niya si Ayesha. Naalala niya naman ng morong send siya kay Aiden. Hindi man sinasadya pero na-message niya si Aiden, gamit pa pala niya ang old number nito. Naupo na siya sa gilid ng baby niya na naka-oxygen na, nasasaktan tuloy siyang makita sa ganitong kalagayan ang baby niya. Lumaki man siyang walang magulang sa tabi niya ibibigay niya naman ang lubos-lubos na pagmamahal sa nag-iisang anghel niya. Pagpasok naman ni Aiden sa opisina ng chairman ng hospital na kinaroroonan niya ay pabagsak niyang ibinaba ang isang red note. Napakunot naman ang chairman na tiningnan iyon at nang makita niyang si Aiden iyon ay mabilis siyang napatayo. Mr. Hernandez, gulat pa niyang aniya, muli niyang tiningnan ang papel na ibinaba ni Aiden at napalunok na lang siya. Red note which mean warning, nasa pinakamataas na warning ang hospital nila. May tatlong warning si Aiden, green which means first level of warning, orange means second warning at kapag sino man ang nakakuha ng red note which means the highest warning wala ka ng another chance kahit na anong paliwanag o pagmamakaawa pa ang gawin mo, your business will going to close. Mr. Hernandez, what is the meaning of this? May nagawa ba ang hospital? May nagawa ba ang mga empleyado namin para ikagalit nyo? Nauutol pang tanong nito, diretsyong nakatingin si Aiden sa mga mata ng chairman at hindi pa rin maalis sa dibdib niya ang galit na nararamdaman niya dahil sa mga couple na doctors at nurses ng hospital na ito. Your doctors and your nurses is a bullshit. Mahirap man o mayaman, may pera man o wala they need to assist their patient. Pero sa ginawa nila sa anak ko, walang kapatawaran, dahil ba sa hindi kilala ang ina ng anak ko? Dahil ba nakasuot siya ng simpleng damit? Wala nang mag-aasikaso sa kanya and then what? Kung hindi ako dumating, hahayaan na nilang mamatay ang anak ko dahil walang nag-aasikaso. Tandang padamdam panipik, halos mapa-atres ang chairman sa takot dahil sa lakas ng sigaw ni Aiden, mababakas mo talaga ang galit sa puso niya. Hinampas-hampas ni Aiden ang lamesa ng chairman kung nasaan ang ibinigay niyang red note. Ito ang kailangan nyo, minsan pang mangyari ang ganung pangyayari hindi ako magdadalawang isip at hindi ako maaawa sa mga katulad nyong nagtatrabaho rito na ipasarado ang hospital na ito or much better mawawala ang mga lisensya nyo and I will buy this hospital at palitan kayong lahat ng mga doktor na may malasakit sa mga pasyente nila hindi yung pera ang gumagana sa mga utak nila bago manggamot at mag-asikaso ng mga pasyente. Kung hindi mo inayos ang pamamalakad ng hospital na ito, ikaw and your damn employees ay pupulutin sa basurahan. Isang beses lang akong makarinig ng reklamo ng ibang pasyente kahit na nasa Manila ako, taste my wrath chairman. May diin niyang saad saka siya lumabas ng opisina nito. Nanginginig naman sa galit ang chairman dahil sa ginawa ng mga doctors at nurses, talagang si Mr. Hernandez pa ang natsyempuhan nila. Call all the doctors and nurses now. Sigaw niya sa telepono, pabagsak pa niyang ibinaba ang telepono niya dahil sa galit. Red note ang natanggap nila. Halos lahat ng mga doctors at nurses na naka-duty ngayon ay aligaga sa pagpunta ng malaki nilang conference room at ang mga doctors naman na kailangang bantayan ang mga pasyente nila ay naiwan pero pagbalik ng mga ibang doctors ay sila rin ang kakausapin. Pinuntahan na ni Aiden ang room ng anak niya at wala siyang pakialam sa mga nakakasalubong niyang mga doktor at nurse na nagmamadali sa pagtakbo. They deserve it. Naabutan niya si Mia na hinahaplos ang kamay ng baby nila, nang magtama ang mga mata nila ay tipid lang nang umiti si Mia. Ngayon nararamdaman niya na ang pagkailang dahil sa presensya ni Aiden, ang tagal nilang hindi nagkita at nagkausap. Siguro kung hindi norong send si Mia hindi malalaman ni Aiden ang tungkol sa bata. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo pero maraming salamat sa ginawa mo para sa anak ko, pambabasag na ni Mia sa katahimikan. Hanggang kailan mo balak na itago sa akin ang bata? Tell me Mia, am I the father of your baby?
Ilang araw akong hindi pinatulog ng message mo, thinking that you already have a baby with another man. Tipid lang nang umiti si Mia, karapatan pa rin naman ni Aiden na malaman ang katotohanan at may karapatan din siya sa bata. Napatangu-tango na lang si Mia at nakagat ang pang-ibabang labi para pigilan ang pag-iyak. Bakit hindi mo sinabi sakin kaagad? Bakit pinili mong itago sakin ang bata? Bakit mas pinili mo ang ganitong buhay? Pigil ang galit sa boses ni Aiden. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magalit pero hindi niya magawa dahil si Mia ang kaharap niya. I am sorry, hindi na napigilan ni Mia na hindi maiyak, ginawa niya lang naman kung anong tama para kay Aiden. Hindi niya kasi kayang makita itong minamaliit ng ibang tao at sinasaktan. Ilang beses niya na itong nasaksihan kaya kung ang pag-iwan kay Aiden ang susi para bumalik ang marangya niyang buhay, nagdesisyon siyang iwan na lang ito kahit masakit. Iniwas ni Aiden ang paningin kay Mia, gustong-gusto niyang magalit pero tila umaatres ang dila niya dahil hindi niya magawa kay Mia. Hilaw na natawa si Aiden. Anak ko rin naman si Ayesha at kung hindi ka pa norong send sakin wala pa kayong balak na sabihin sakin ni Ace. Huwag kang magagalit kay Ace dahil ilang beses din naman niya akong pinakiusapan na sabihin na sayo to pero nakiusap ako sa kanya na huwag na. Nakikita kita paminsan-minsan sa TV Aiden at masaya akong naabot mo na lahat ng mga pangarap mo. Masaya ako para sayo. Naikuyom ni Aiden ang kamao niya, it's not about the money, it's not about any wealth but it's about them. Sinabi niya nang wala siyang pakialam sa kahit anong kayamanan basta ang mahalaga sa kanya ay si Mia. Gusto niyang isatinig yun, gusto niyang sabihin lahat ng hinanakit niya pero pinili na muna niyang manahimik. Sa kanya na lamang ito kakausapin kapag kalmado na siya. Mapait pang ngumiti si Mia sa kanilingon si Aiden na salubong ang mga kilay. Nabalitaan ko yung kasal niyo ni Chloe, congrats nga pala. Aniya pa, nang mabalitaan niya ang tungkol doon ay hindi niya na pinanood ang araw ng mismong kasal nilang dalawa dahil alam niyang masasaktan lang siya. Hindi natuloy ang kasal namin, malamig na sagot ni Aiden, napalingon tuloy sa kanya si Mia. What do you mean hindi natuloy? Hindi ba dapat at kasal na kayo nitong nakaraang linggo pa? Nahihiya pa niyang tanong. How did you know? Kunot noong tanong ni Aiden, mas lalo namang nahiya si Mia. Sa tuwing lumalabas ako, nakikita ko lang sa TV. Sagot niya nang hindi nakatingin kay Aiden. Nang malaman ni Mia ang tungkol doon ay iniwasan niyang hindi makakita ng TV. Hindi rin siya lumabas ng apartment nila noong araw ng kasal ni Aiden. Pareho na silang tahimik ngayon, tumayo si Aiden para lapitan ang baby nila. Sa wakas nakita na rin niya ang malaanghel na mukha ng prinsesa niya. Gusto niyang maiyak dahil hinayaan niyang maging ganito ang buhay ng anak niya. Dahil sa galit niya kay Mia baka lumaki na lang ang bata na hindi nalalaman ni Aiden, baka ikinasal na siya sa ibang babae nang hindi nalalaman ang tungkol sa kanya. Kung nagpalit siya ng number noon baka hindi niya na natanggap ang message ni Mia dahil ang isa ring dahilan kung bakit hindi siya nagpapalit, umaasa pa rin siyang kokontaken siya ni Mia. Salubong ang kilay ni Mrs. Hernandez na pumasok ng opisina ni Aiden. Pabagsak pa niyang isinarado ang pintuan. Sanay na si Aiden sa ganiyang ginagawa ng kanyang ina, wala na siyang dapat pang ikagulat pa dahil alam niya na ang mangyayari, galit sa kanya ang kanyang ina. Pabagsak na ibinaba ni Mrs. Hernandez ang hawak-hawak niyang dyaryo. You're in the headline of the news. Your face is everywhere Aiden. Kahit saang balita ikaw ang laman. Is this true? You have a child. With who? With that woman again. Nanggagalaiti siya sa galit. Iniisip na si Mia ang ina ng anak ni Aiden ay nag-aapoy na siya sa galit. Nanatiling kalmado lang naman si Aiden, hindi niya na tiningnan ang daladala ng ina dahil he already saw it. Inaasahan niya na ito, maging ang pagkakaroon ng red note ng hospital na kinaroroonan ng mag-ina ay nasa balita. Is it a big deal? Of course it is. Kababalita lang ang tungkol sa kasal mo then this is happened. Who is the mother of your child? Ha? Anong kahihiyan ba ang ibibigay mo pa kay Chloe at sa pamilya niya? Tandang padamdam. Ano ba talagang dahilan kung bakit hindi ka nakarating ng kasal mo? Sinasadya mo na ba ang lahat Aiden? Sana inalam mo muna kung ikaw ba talaga ang ama ng batang yun bago ka nagdesisyon na i-public ang lahat. Oh damn it. No stress niyang wika, inis siyang napahilamo sa mukha. Pagpasok pa lang din niya kanina ay marami ng reporter sa harap ng hotel.
Hindi ko na alam ang gagawin sa lahat ng mga gulong ginagawa mo. Ikaw na lang ang palaging gumagawa ng gulo tapos ako ang mag-aayos. Tandang padamdam. I'm tired with your bullshit. Matatalim naman ang mga tingin ni Aiden sa kanyang ina. My daughter is not a bullshit mom. Watch your words because no matter what happened I will not deny her. Napahawak na lang ang kanyang ina sa kanyang noo at tila napapagod na sa ginagawa at sinasabi ng anak. Malalaking paghinga ang pinapakawala ni Mrs. Hernandez at napahawak na lang siya sa kanto ng lamesa dahil tila mawawalan na siya ng balanse. Ikakasal ka na Aiden, and if you need to choose, you need Chloe and you need to choose her. Darn it! Napaatras si Mrs. Hernandez dahil sa gulat ng harmpasan ni Aiden ang lamesa nang tumayo siya. She's my child, she's your granddaughter. Do you know what you're saying, Mom? Tandang padamdam. Is that you're going to say to my daughter? Do you deserve a respect? I think no. I respect you, Mom, despite what you did to me. I respect you, and now you didn't respect me and my child. As a mother, you didn't bother to say that I need to take my responsibility as her father at ang gusto mo ang palaging nasusunod. I'm not a kid anymore. Inis niyang saad, pigil pa rin ang galit at ang sigaw niya dahil kahit na marami nang ginawa sa kanya ang ina, gusto pa rin niya itong I respeto dahil kahit baliktarin mo ang mundo, siya pa rin ang ina mo. Akmang lalabas na sana si Aiden nang muli niyang nilingan ang ina. And one more thing, about the wedding. I don't think so, that it is still necessary. Ako ang mamimili ng daang tatahakin ko, pahabol pa niya saka siya tuluyang lumabas. Tuluyan nang nawala ng lakas si Mrs. Hernandez at napaupo na lang siya. Palagi na lang nasa Ira ang balak at plano niya para sa anak kung kailan malapit na nitong maabot ang mga gusto niya para kay Aiden. Lahat ng mga nakakasalubong ni Aiden na mga empleyado niya ay mabilis na mga tumabi lalo na at salubong na salubong ang mga kilay niya, bakas na nagagalit. Pagsapit ng break time ng magkakaibigan ay mabilis nilang tinabihan si Stella na bagong dating. Si Mia yun di ba? Mabilis na tanong ni Kirsten kay Stella. Nakita nila ang ilang mga litrato sa balita at sa mga social media pero hindi malinaw ang mukha ng babaeng kasama ni Aiden sa hospital, nakablur ito para protektahan ang babae. Ayaw kong magkamali, umaasa akong siya ngayon pero bakit ang payat? Bakit ang layo sa nakilala natin? Ang layo kay Mia. Gusto kong paniwalaan ang kutob ko at kung siya ngayon. Hindi mapigilan ni Stella na hindi maiyak sa tuwing naaalala ang kalagayan ng kaibigan. Masyado na itong payat at ang layo sa dati niyang katawan. Naitakip na lang ni Stella ang dalawa niyang palad sa mukha niya at itago ang paglandas ng mga luha niya. Hinaplos na lang nila ang likod ni Stella para kumalma ito. Lahat naman sila ay nag-aalala para kay Mia dahil 1.5 taon na nila itong hindi nakikita at nakakasama. Humugot ng malalim na buntong hininga si Stella saka pinalis ang mga luha sa pisngi niya. Sana nga siya yun, gusto ko na siyang makita, gusto kong ibalik ang tulong na ibinigay niya sa akin nun para lang mapag-aral ang mga kapatid ko, dagdag ni Stella. Kung ganun, may anak na sila ni Sir Aiden. May pag-asa pa kayang magkabalikan sila. Tanong ni Sarah. Pwede ba Sarah, halata naman ng malabo na Ikakasal na si Sir Aiden at Ma'am Chloe no? Sagot naman sa kanya ni Annie. Pero kasi di ba ang totoong mahal naman ni Sir Aiden ay si Mia? Nagkaproblema lang noon kung bakit sila naghiwalay saka hindi nyo ba nakikita? Kasal na dapat si Sir Aiden at si Ma'am Chloe pero anong nangyari? Hindi sumipot si Sir Aiden tapos ngayon nearshed nila. Kung galit man si Sir Aiden kay Mia pero hindi niya magagawang magalit sa maliit nilang anghel. Natahimik naman silang lahat sa sinabi ni Sarah dahil ang totoo mas boto sila kay Mia. Kaibigan man nila ito o hindi dahil sa nakita nila kung paano nilang mahalin ang isa't isa noon. Nakita ko rin noon si Sir Aiden na nagmamadaling lumabas ng hotel at sumakay ng kotse niya, minuto na lang at mag-uumpisa na ang kasal. Hindi kaya iyon yung time na nakita niya na si Mia. Kasi kung may balak si Sir Aiden na takasan ang kasal niya, bakit kung kailan last minute ay saka lang siya umalis? Napadaing na lang si Kirsten dahil binutukan siya ni Sarah. Bakit ka ba nambabatok? Inis na tanong ni Kirsten. Paano hahanapin ni Sir Aiden si Mia kung galit ito sa kaibigan natin? Saka kung una pa lang hinahanap niya na si Mia hindi dapat siya pumayag sa kasal nila ni Ma'am Chloe.
Anas ni Sarah, nakikinig lang naman sa kanila si Stella, iniisip kung paano mapupuntahan ang kaibigan at kung paano niya ito matutulungan. Paano kung kunin ni Sir Aidan ang custody sa bata at ituloy ang kasal nila ni Ma'am Chloe? Magiging madrasta si Chloe ng anak ni Mia. Seryosong wika ni Annie na nakapagpahinto sa kanilang lahat. Don't he dare dahil kahit anong mangyari ipaglalaban ko rin ang karapatan ni Mia. Hindi dahil sila ang makapangyarihan, sila ang may pera hindi ako papayag na kukunin nila ang lahat kay Mia. Nananahimik silang mag-ina tapos gugulugan lang ng pamilyang Hernandez. No, hindi ko hahayaang mangyari yon. Seryoso na ring sabat ni Stella, napatangu-tangu naman silang lahat. Hindi nila hahayaan na si Mia na naman ang malulugmok at dehado sa huli. Pinapanood ni Mia si Ace na hinihele ang baby, napanood na rin ni Mia ang tungkol sa balita sa pagkakaroon ni Aidan ng anak at hanggang ngayon kinikilala pa rin kung sino ang ina. Napabuntong hininga na lang si Mia, ang akala niya ay magiging tahimik na ang buhay niya, malayo sa Manila, malayo sa mga taong maaaring manakit sa kanilang mag-ina, malayo sa kahit anong gulo pero panandalian lang pala ang lahat ng iyon dahil ngayon, nagkakagulo ang media at ang ibang mga nasa negosyo dahil lang sa kumalat na balita na pagkakaroon ni Aidan ng anak. Lalo na ngayon na mainit pa sa balita ang tungkol sa kasal ni Aidan tapos ito naman ngayon ang kumalat. Marami ng haka-haka ang kumakalat kung ano nga bang naging dahilan kung bakit hindi sumipot si Aidan sa araw ng kasal niya. Sa totoo lang, noong araw ng kasal ni Aidan sasabihin ko na rin sana sa kanya ang lahat dahil hindi kaya ng konsensya ko Mia pero hindi ko akalain na alam na pala niya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pambabasag ni Ace sa katahimikan nila. It's not your fault, nag-text ako sa'yo noon pero hindi ko alam na sa pangalan pala ni Aidan ko End. Napatingin sa kanya si Ace. Text, kung ganon nabasa niya ang text mo. Napatangu-tango naman si Mia. Nag-reply pa siya sakin pero hindi ko na siya nireplyan. Manghihiram sana ako ng pera sa'yo pero dahil sa kamamadali kong mas-end yung message ko, kay Aidan ko pala na isend. Bahagya na lang nang umiti si Ace. Maybe destined have a plan for this angel. Aniya habang kay Ayesha siya nakatingin. Napatingin si Mia sa pintuan nang may kumatok dun kaya tumayo siya para pagbuksan ito pero nanlaki na lang ang mga mata niya nang si Aidan ang nakita. Anong ginagawa mo rito? Pumasok na si Aidan kahit walang pahintulot ni Mia. Nakita niya naman si Ace na hawak-hawak ang baby nila. I just want to visit the baby, how is she? Hindi kasi nakadalaw si Aidan sa hospital. Isinarado naman na muna ni Mia ang pintuan dahil baka kung sino pa ang makakita sa kanila sa labas. Tinitingnan ni Aidan ang baby na bakas ang pagkaantok sa mga mata habang buhat-buhat siya ni Ace. Gusto mo bang kargahin? Masarap at maganda siyang alagaan. Tanong ni Ace. But I'm scared, natatakot akong baka mabitawan ko siya. You don't need to be scared, alam kong matutuwa ka habang karga-karga siya nakikinig at nanunood lang sa kanila si Mia. Gusto niyang paalisin si Aidan dahil baka maging gulo lang ang pagdalaw niya sa kanilang mag-ina pero sino nga ba siya para hindi bigyan ng karapatan ang ama ng anak niya. Dahan-dahan na binuhat ni Aidan si Ayesha, ingat na ingat pa siya dahil natatakot siyang baka mapisat niya ang maliit na bata. Napapangiti na lang si Aidan ngayong nakarga niya na ang baby niya. She's beautiful, hindi mapigil ang hindi matuwa ni Aidan, this is his first time to hold a baby. Napakaliit ng mga daliri ni Ayesha habang nakakapit sa hintuturo ni Aidan. Walang papantay sa kanya Aidan, damn it. You're so lucky to have a baby like Ayesha. Tila naiinggit na wika ni Ace, parang gusto niya na rin tuloy magkaroon ng anak pero wala siyang anak-on. Hindi niya na rin tuloy naharap na mambabae dahil natuon ang atensyon niya kay Mia at Ayesha. Hindi maalis ni Aidan ang mga tingin niya sa baby habang nilalaro nito ang daliri niya. Tila nawala na rin ang antok ng baby dahil sa paglalaro sa kanya. Nagtungo naman ng kusina si Mia para sana makapagsaing ng kakainin nilang tatlo. Tanghali na rin kasi at mukhang mga walang planong umalis ang dalawang magpinsan. Habang nasa sala si Aidan buhat-buhat ang bata ay sinundan siya ni Ace. Napansin naman ni Ace na wala ng laman ang bigasan ni Mia kaya napabuntong hininga na lang siya. Kailan ka ba huling kumain Mia? Naiiling na lang si Ace sa kanya. Nahihiya namang tumayo si Mia dahil hindi niya namalayan na wala na pala siyang bigas. Pasensya na, bibili na lang muna ako sa labas. Bakit ikaw pa ang kailangang bumili?
Maupo ka na muna at ako na lang ang lalabas. Magpahinga ka dyan dahil nanguha ka na naman pala ng labahin mo kahapon. Sinabi ko naman na Seong alagaan mo na lang si Ayesha at ako nang bahala sa lahat. Hindi mo kami responsibilidad Ace, kaya kung buhayin ang anak ko. I have groceries inside my car, take it Ace. Sabat ni Aiden na naririnig lang ang pag-uusap ng dalawa. Walang salitang lumabas si Ace para kunin ang mga sinabi ni Aiden. Tahimik naman na si Mia dahil naiilang siya sa presensya ni Aiden lalo na at ang ginawa niyang pag-iwan dito. Hindi ka ba hahanapin? Baka may sumusunod lang sa'yo dyan at makita ka rito. Natatakot ako para kay Yes ha. Mahinang wika ni Mia habang nakayuko pa ang ulo niya. You don't have to worry dahil nag-iingat ako kapag pumupunta ako rito. I won't let that happen nang wala ako sa tabi niyo. Hindi naman na sumagot pa si Mia at nang makita niyang maraming dalawa si Ace ay tinulungan niya na ito. Masyado naman yatang marami ito, sobra-sobra na ito. Aniya pa, ibinaba ni Ace ang 2 sakong bigas at bumalik pa sa kotse ni Aiden para kunin ang iba pa niyang pinamili. Marami ring mga diapers at gatas, bumili rin siya ng mga bagong gamit ng baby. Nahihiya na lang si Mia dahil siya na ina ay hindi mabili ang kailangang gamit ng anak. Kulang pa yan kung tutusin, hayaan mo akong maging ama rin sa kanya kahit na. Kahit na, hindi niya matuloy-tuloy ang sasabihin niya dahil nahihiya siya. Kahit na wala ako sa tabi mo nang isilang mo at ipakita sa kanya ang mundo. Iwas niyang tingin kay Mia. Hindi pa rin sila nakakapag-usap ng tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa dahil mga pareho pang walang lakas ng loob. Iniwan naman na muna ni Mia sila sa sala saka siya nagtungo ng kusina para makapagluto ng kakainin nila ngayong tanghali. Hindi pa niya alam kung anong ihahain niyang ulam, wala naman siyang stock saka isa pa wala naman siyang pambili. Ayaw niyang bawasan ang ibinigay ni Aiden dahil nahihiya siya, hindi niya kayang igastos yun kahit na kusa namang ibinigay sa kanya. Kanin na lang ang iluto mo, bibili na lang ako sa labas. Anas ni Ace, lalo tuloy nahihiya si Mia sa mga bisita niya. Hindi naman kasi siya mayaman para maghain ng masasarap na pagkain sa kanila eh. Pwede mo naman na muna siyang ibaba dahil hindi naman siya umiiyak. Saka baka mang-alay ka sa kakabuhat sa kanya. Ani ni Mia dahil hanggang ngayon ay buhat-buhat pa rin ni Aiden si Yes ha. It's okay, ngayon ko lang naman siya nakarga kaya no problem saka gustong-gusto ko rin naman siyang buhatin, right baby? Tanong pa niya sa bata na ikinatawa nito na akala mo may naiintindihan sa sinabi ng ama. Did you see that? She laughed at me. Hi baby, it's daddy? Please one more time baby, please laugh. Natutuwang wika ni Aiden, hindi tuloy maiwasan ni Mia na hindi mapangiti. Muling tumawa ang bata na mas lalong ikanatuwa ni Aiden kaya mas lalo siyang nagiging excited sa anak nila. Nakatitig lang naman si Mia kay Aiden lalo na at ang mga mata nitong nagniningning habang nilalaro ang bata. Maya-maya ay umiyak na ang bata kaya natarante si Aiden. May nasabi ba ako? Nasaktan ba kita? Tanong pa niya, kalnado lang naman si Mia saka kinuha ang gatas ni Yes ha at nilapitan ang mag-ama. Inalis ni Mia ang thumb ni Yes ha sa bibig nito sa kanya isinubo ang didi nito. She's just hungry, anes ni Mia. Nakatitig naman na sa kanya si Aiden dahil malapit masyado sa kanya si Mia. Iniisip na ganito kaya silang dalawa kapag sabay nilang pinapalaki ang bata. Sabay na aalagaan. Hawakan mo na lang ito, naalis lang ang pagkakatitig ni Aiden kay Mia nang ipahawak sa kanya ang bottle. Matapos nilang kumain na tatlo ay lumabas naman na muna si Mia at Aiden habang si Ace naman ay naiwan para bantayan si Yes ha na natutulog. Sabay na naglalakad si Aiden at Mia na may layong 1 metro. Gusto ko rin sanang sabihin sa'yo to. Mia, sumama na lang kayo sakin sa Manila. Pambabasag ni Aiden sa katahimikan, napahinto silang dalawa sa paglalakad nang makarating sa silong ng isang puno. Aiden, wala na akong balak na bumalik pa ng Manila. I want to stay here with my daughter. Hinarap ni Aiden si Mia. But she's my daughter too, hindi ka na ba naaawa sa kalagayan yung mag-ina? Look at yourself Mia, masyado ka ng payat dahil hindi sapat ang kinikita mo sa inyong dalawa. Kaya kung buhayin ang anak ko nang hindi ko na kinakailangang bumalik pa ng Manila. Masyadong magulo para sa kanya ang Manila Aiden. Sana isipin mo naman yun, alam mo naman siguro na sinusubukan na kaming hanapin ngayon diba?
Gusto ko lang na tahimik ang buhay niya. At ano na lang ang mangyayari kapag nakita na kayong dalawa. Pagkakaguluhan kayo kaya nga gusto kong sumama na kayo sa akin sa Manila. At least there, I can take care of her, napailing si Mia. Alam niya kung anong mangyayari kung sasama sila ng Manila, isang gulo, magkakaroon na naman ng gulo at iyon ang gustong iwasan ni Mia para sa baby niya. Baka may mangyari pa sa kanya dahil pinagkakaguluhan siya at ilalabas pa sa balita. We're going to stay here, pinal na sagot ni Mia. If that's so, lalaban ako sa korte. Ay lalaban ko ang karapatan ko sa kanya Mia lalo na at itinago mo sakin ang tungkol sa kanya. Kung sinabi mo naman sakin ang maaga pananagutan naman kita at hindi ko tatakasan ang responsibilidad ko sa bata. Kung sigurado ka na sa desisyon mo, wala akong magagawa, I want the custody of the child. Naikuyom ni Mia ang kamao niya at namumuo ang galit sa dibdib niya. Ginagamit na naman ni Aiden ang pagkakaroon niya ng kapangyarihan kung saan alam niyang matatalo si Mia. Hindi ako nang hihingi ng sustento ng bata Aiden, bakit kailangan mo pang gawin yun? Hindi ko naman ipagdadamot sa iyo ang bata, you can visit her here kung kailan mo gusto pero huwag naman nang aabot ng korte. Kung ayaw mong umabot na sa korte, pag-isipan mong mabuti, you two are going with me in Manila or yes I will go there with me at maiiwan ka rito. Tandaan mo, ako ang may kakayahang buhayin at ibigay ang lahat ng gusto ni Ayeshash kapag nalaman nilang hindi ka pa magkakapera kung hindi ka pa tatanggap ng mga labada, may laban ako sa kanya. Choose Mia. Blanco at seryosong wika ni Aiden saka siya tumalikod. Napapikit na lang si Mia at kinakalma ang sarili. Gusto lang naman niyang magkaroon silang mag-ina ng katahimikan pero bakit ba pilit pa rin silang nilalapitan ng gulo? Ano na lang ang mangyayari na naman sa kanila lalo na at ayaw naman sa kanya ni Mrs. Hernandez paano kung hindi niya tanggapin ang bata? Napabuntong hininga na lang si Mia saka umuwi ng bagsak ang balikat. Napahilamos na lang si Mia habang nakaupo sa maliit niyang sofa. Silang dalawa lang ng baby niya ang magkasama ngayon dahil hindi pa uli dumadalaw si Aiden o si Ace. Iniisip pa rin ni Mia ang tungkol sa sinabi ni Aiden. Alam niya namang wala siyang magiging laban, aminado naman siyang nahihirapan din siya sa buhay nilang dalawa pero hindi niya naman pababayaan ang anak niya. What do I need to do? Halos not stress niya ng saad, hawak-hawak niya na ngayon ang buhok niya habang sa sahig siya nakaharap. Hindi niya alam ang gagawin at pipiliin niya. Alam niyang pagdating nila ng Manila, gulo kaagad ang sasalubong sa kanila lalo na ngayon at ikakasal naman na si Aiden. Masyado pang baby ang anak niya para ito ang maging gulo sa pamilya ng mga Hernandez lalo na at wala naman silang hinahabol na kahit anong kayamanan mula sa pamilya nila. Tiningnan ni Mia ang baby niya na mahimbing na natutulog, hindi niya kakayanin kapag ito ang nawala sa kanya. Kahit na dito niya nasubukan maghirap at walang-wala na talaga ayos lang basta magkasama silang dalawa. Hindi na muna siya tumatanggap ng mga labada dahil marami naman ang ibinigay ni Aiden nung nakaraan, gusto niya rin munang makapagpahinga dahil puro na lang band-aid ang mga daliri niya dahil sa paglalaba. Gusto niya ring pag-isipang mabuti ang pinag-usapan nilang dalawa ni Aiden. Gaano ba kalalim ang iniisip mo para hindi mo marinig ang katok ko? Nabalik na lang sa wisyo si Mia nang may magsalita sa gilid niya. Ace, gulat pa niyang saad, naipilig niya na lang ang ulo niya dahil sa lalim ng iniisip niya. Paano kung masamang tao na ako? Hindi mo na lang namamalayan na pinapasok ka na pala. Ano bang iniisip mo para hindi mo ako mamalayan? Humugot naman na muna ng malalim na hininga si Mia saka siya tipid na ngumiti. Aiden wants us to come with him in Manila, aniya, hindi naman na nagulat si Ace sa bagay na yon. Oo, galit si Aiden kay Mia pero tila hindi niya pa rin ito matiis. So, what's your plan? Hindi kaagad nakasagot si Mia dahil hanggang ngayon iniisip pa rin niya iyon. Alam niyang pagdating uli ni Aiden dito ay iyon na naman ang itatanong niya. Gusto niyang pag-isipang mabuti pero sa tuwing iniisip niyang aabot sila sa korte baka mas lalo lang siyang mahirapang kunin si Ayesha kay Aiden baka sa huli siya pa itong mawalan ng karapatan sa bata, ayaw niya namang lumaki ang anak niya na hindi siya kasama. May dapat ba akong gawin? Sa mundong ito, kahit na anong gawin mo kung pera na ang gumalaw ikaw pa rin ang talo. Mahal na mahal ko si Ayesha at hindi ko kayang mawala siya. Kung ano man ang mangyari sa Manila, hinding-hindi ko siya iiwan at isusuko. Kung ganun sasama ka kay Aiden. Hindi ka ba mahihirapan sa sitwasyon yung yan?
Sa akin ang bata, dadalaw na lang siya kung gusto niya basta hindi kami titira sa poder ng mga Hernandez lalo na kay Mrs. Hernandez ganon na rin sa mapapangasawa ni Aiden. Wala na akong pakialam sa kanilang lahat basta huwag nilang pakikialamanan ang anak ko, desidido na si Mia. Alam niyang hindi na nila maiiwasan ang gulo pero ipaglalaban niya ng patayan ng anak niya pero hindi siya papayag na kukunin siya ng mga Hernandez. Kilala niya na si Olivia gagawin niya ang lahat para lang sa gusto niya, para gusto niya ang masunod kahit na may iba na siyang natatapakan at nasasaktan. Wala siyang pinipili, hello baby, daddy's here again, anas ni Aiden, iniwan naman na muna sila ni Mia saka siya nagtungo ng kusina. Naiilang pa rin kasi siya sa presensya ni Aiden. Dahil sa mga dala ni Aiden ng nakaraan ay nakakakain na rin siya sa tamang oras at 3 beses sa isang araw. Hindi na rin kaagad mauubusan ng gatas ang anak niya dahil minsan niya na itong pinainom ng tubig ng kanin. Pack your things Mia, sasama na kayo sakin or you're going to stay here. Anas ni Aiden na pumasok ng kusina, nilingan siya ni Mia. Buhat-buhat pa rin niya si Ayesha. Napasandal na lang sa sink si Mia sa kabamantong hininga. I'm going with you, gusto ko may usapan tayo Aiden about our child. Sasama kami sa iyo pero hindi tayo titira sa iisang bahay, maghahanap na lang ako ng matitirhan namin pagdating namin sa Manila, sa kondo ko kayo tutuloy Mia, you don't need to worry for everything. Please hayaan mo akong matulungan ko kayo because it's my responsibility too. Pero hindi mo ako responsibilidad Aiden, si Yesha lang ang responsibilidad mo. Ayaw ko ng gulo, okay lang naman kami ni Yesha kahit saan. Please, lalo na ngayon at ikakasal kayo ni Chloe, ayoko ng gulo Aiden pakiusap. Sa kondo kayo titira pero hindi ako dun tutuloy. Hindi kita guguluhin Mia, gusto ko rin namang makasama ang anak natin. But Chloe will mad at me kapag nalaman niyang sa kondo mo kami titira. I will not let that happen, pack your things at mamaya ay aalis na rin tayo. Maautoridad pa niyang saad saka lumabas na ng kusina. Muling napabuntong hininga si Mia, wala na talaga siyang magagawa, mamaya ay nasa Manila na naman siya, ang lugar na gusto niya nang kalimutan at manatili na lang sa probinsya. Siya nga pala, yung mga importanteng mga gamit na lang ang dalhin mo. We're going to buy your clothes in Manila. Hindi ko ikinakahiya ang ina ng anak ko dahil sa pananamit niya pero alam mong iba ang Manila compare dito. Nakukuha naman ni Mia ang ibig sabihin ni Aiden, tiningnan niya ang sarili niya at nakasuot siya ng malaking damit at isang malawak na jogging pants. Maging siya ay nahihiya sa sarili niya, nahihiya na rin tuloy siya kay Aiden. Gaya ng sinabi ni Aiden ay kinuha niya lang ang mga mahahalagang gamit nila. Isinuot niya na rin ang bagong damit at short na ibinigay sa kanya ni Aiden. Ayaw niya namang magmukhang losyang na kapag nakita siya ng mga tao sa Manila lalo na at pangalan ni Aiden ang madidikit sa kanya. Hindi mga basta-bastang tao ang makakaharap niya pagdating ng Manila. Halos puro mga gamit lang ni Ayesha ang kinuha niya. Ako nang bahala sa mga gamit niyo, sumakay na kayo. Anas ni Aiden, kinuha na ni Mia si Yesha saka sila sumakay ng sasakyan ni Aiden. May katagalan pa naman ang biyahe nila, hindi niya maitago ang kaba sa dibdib niya dahil hindi malabong pagdating nila ay makaharap niya kaagad si Mrs. Hernandez. Humugot siya ng malalim na buntong hininga, kailangan niyang maging malakas para sa anak niya, layan na ang kailangan niya ngayon lalo na at alam niya na ang pwedeng gawin ni Mrs. Hernandez. Matapos isakay lahat ni Aiden ng mga gamit nila Mia ay sumakay na rin siya. Nilingan pa niya si Mia pero sa labas ng bintana nakatingin si Mia. Tulog din ang baby nila, ayaw ni Mia na lingunin si Aiden dahil baka wala na siyang maisagot kapag nagtanong pa ito sa kanya. Tahimik nilang tinahak ang daan patungong Manila. May parte kay Mia na excited siya pero may parte rin sa kanya na ayaw niya na sanang bumalik. Excited siya dahil gusto niya rin makita ang mga kaibigan niya, wala na siyang balita sa mga ito, kung nanatili pa rin ba sila sa hotel o nagkanya-kanya na rin ang buhay. Alam niyang magagalit silang lahat sa kanya at maiintindihan niya iyon, umalis siya ng walang paalam kahit kanino. Tahimik siyang umalis dahil baka kapag may pinagsabihan siya, alam niyang hindi titigil si Aiden sa kakatanong. Walang imikan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa makarating sila ng Manila, sa kondo sila ni Aiden dumiretso. Mabilis na tinulungan ng mga tauhan ni Aiden siya sa pag-akyat ng mga gamit na dala nila.
Sinecure din nila na walang mga paparazzi sa labas para hindi maantala ang paglalakad nila. Sigurado ba kayong walang manggugulo rito? Tanong ni Aiden sa mga empleyado niya. Wala sir, kinausap ko na rin po ang may-ari ng building na ito na walang dapat makakita sa pagpasok nyo. Good, aniya saka sila nagpatuloy sa paglalakad. Nakapasok naman na sila sa dating condo unit ni Aiden, napangiti na lang si Mia dahil hindi niya akalain na pagkatapos ng 1.5 taon nakabalik na naman siya rito. Natutuwa pa siyang tingnan ang mga gamit ng baby na alam niyang pinasadya na talaga. May bagong crib na rin at maraming mga laruan sa taas nun. May maliit na ring playground at napakaraming mga laruan. Ipinahanda ko na yan para sa pagbalik nyo rito, saad ni Aiden matapos niyang maayos ang mga gamit nila Mia, pero masyado namang maaga para sa playground, hindi pa nga siya nakakagapang eh. It's okay, gusto kong bumawi sa kanya pero hindi ko alam kung paano. Marami na ring mga groceries dyan, huwag ka munang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Mag-iiwan din ako ng 2 bodyguard nyo rito para kung sakaling may makaalam na nandito na kayo, hindi kayo maiipit dahil sa mga reporter. Aalis din ako ngayon dahil may kailangan pa akong asikasuhin sa hotel. Nagmamadaling wika ni Aiden saka lumabas ng kondo. Mas okay na rin yun kesa magtagal pa siya rito, wala naman silang pag-uusapan.